Makahawak ang ating kamay nang walang kamalay-malay. Hey guys! Happy Sunday! Mag-road trip kami ni Habi papunta doon sa Cherry Blossom. Twice akong mag-apply ng concealer. Before and after sa tinted moisturizer. Step by step para sumakses tayo. Oh my God! Lagi ko kasing mapanood si Ninia sa Instagram. Sa step by step niya. Magagamit tayo ng sponge para madali siyang ma-blend. And then, gagamitin na natin tong tinted moisturizer. Guhitan na natin yung ating lips. Hi, Bobby. Hej. Jag är nästan klart. Jag ska fixa med bilen först. Varför? Jag tänkte byta däcken. No? Ja, Hur många minuter? kanske tar en timme. Ja. Eller ska jag göra efter? Vad tror du? Du kanske ska fortsätta sminka en timme. Nej, det är inte. Det är nästan klart. Men bestämma. Ska du göra innan eller efter? Då kan jag göra efter. Det beror på hur lång tid det tar för dig. Kanske 30 minuter. Jag blir klart. Okej, då kan jag lika gärna byta. Ska du byta no? Ja. Okay. So, while nag-ready ako, si Habi i-change niya yung mga gulong for summer na gulong. Naka-winter na gulong pa kasi kami. Blush na tayo. Itong shoes yung gagamitin natin. Vänster, eller? Det är höger. Okay. Let's enjoy the bunny time. Makahawak ang ating kamay nang walang kamalay-malay.
Dito na kami ni Habi sa bahay. Na-enjoy namin yung pag-road trip namin. Na-appreciate ko talaga kayo, guys. New, old ko na subscribers na lagi kayong nandyan. Laging nag-support. Thank you talaga. Yung mga message nyo sa akin, mga comments nyo, tapos pag-like nyo, and pag-watch, sobra ko talaga kayong na-appreciate. Hindi kayo nagsawa sa pag-watch sa aking life. I know na may mga times talaga na hindi exciting yung aking mga vlogs. Tapos, boring pa. Hindi na talaga ako same before na grabe yung energy ko. I was extreme extrovert and now, iba na yung lifestyle ko. Before, I was happy na ganun yung lifestyle ko. Yun naman, ito talaga yung life ko. And ayaw ko na i-push yung self ko sa hindi ko na lifestyle. Pero hindi naman totally na 100% kalma ng sobra-sobra yung life ko. Depende talaga yan sa seasons. Like last year, hindi ko yan na-share sa inyo, no? Nagpunta kami ni Habi, June yun hanggang July. Every week, mga Saturday or Friday, pupunta kami doon sa diskuhan, sa premise yung pangalan. Libre lang siya, walang entrance sa disco. Kumbaga yung babayaran mo, mga drinks lang. So si Habi at ako, hindi talaga kami pala inom ng alcohol. Kung mag-inom man si Habi, isang baso lang ang same sa akin. Usually yung iniinom ni Habi kapag uminom siya, beer lang, tapos akin, margarita or isang basong wine. Yun lang ako iinom. Hindi talaga ako pala inom ng alcohol. Tapos iinom lang ako kapag kasama si Habi or family ko. So magkwento na lang ako sa inyo, no? Ipatuloy ko na lang. Gusto ko pang mai-share pa sa inyo. So, nanirahan man na ako dito sa ngayon ng 6 years na dito sa Sweden. Pumunta ako doon sa disco. Kasama ko yung mga friends ko, pero hindi ako umiinom. Hindi din ako sumasayaw sa ibang tao. Babae man yan o lalaki, hindi talaga. Yung mga friends ko lang na kasama ko, kasayawan ko ang mga babae. And then, ihatid ako ni Habi sa disco, and then siya din yung kukuha sa akin. Hindi papayag si Habi na mag-walking ako or mag-bus ako, kunin niya talaga ako. And then, nung time na yon, feeling ko talaga na lagi akong nag-disco. Kasi, guilty talaga ako. Bakit? Before ako dito nanirahan sa Sweden, sa Pinas, mag-disco lang ako kadalasan kapag fiesta. So, every year lang. And then, yung kasama ko pa, nakasayawan ko yung mama ko, yung mga ate ko, and then yung kapatid ko na mga lalaki, and then kapitbahay. Di ba yun yung sa mga fiesta? Kaya, feeling ko, nung nandito ako, lagi akong nagdi-disco. Pero, sasabi ni Habi, paminsan-minsan lang daw, ma-count lang daw kung kailan ako pumunta na mag-disco or mag-hangout, nightlife ba yung tawag, no? And then nag-stop siya. Kay tinatry ko man na i-prioritize yung self ko ba. Kinilala ko yung sarili ko, mindset or lifestyle, ganun siya. And then, COVID, tapos, after sa COVID, nag-try kami na magka-baby, nag-IVF kami ni Habi, and then, nag-negative siya. And, hindi madali talaga mag-IVF during and then after. Yung result na negative talaga na saktan ako and di ko feel na makipagkita sa ibang tao. And then, bumalik ako na maglabas. Kasama ko na si Habi yung last year, nag-disco kami. This summer, I don't know kung magagawa pa namin na mag-disco kami ni Habi. First time ni Habi na mag-disco. And first time namin together mag-disco last year. Pero thankful ako na ginagawa namin. Dahil hindi na namin sure kung magagawa namin this summer or next summer. May good news ako sa inyo. So, mga ilang months na nagpa-check kami ni Habi. And okay na kami na mag-baby na hindi kailangan mag-IVF. Normal lang yung gagawin namin. So, I hope na this year or next year, kung kailan ibigay ni God. I hope nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. Thank you sa pag-watch nyo and pag-support nyo sa akin all the time. I love you so much, guys. Bye-bye!